Okay, tapos na ang boxing. Congratulations sa kay Torre at, win by default daw. Well, first time in, Philippine boxing history na meron palang win by default ano. Yung bang tipong yung default na yan, hindi dapat yan mangyari kung hindi naman available yung kalaban. Pero ito yung first time ata na may win by default ano. So, few notes ano dito sa nangyari nito, isa itong malinaw na pangguguyo sa taong bayan. Una, sinabi niya na 20 million raised doon sa event itself. Ang tanong, meron bang sponsors? May pinakita bang mga sponsors diyan? Meron bang nakapaskil na sponsors? Kasi as far as I know, sa mga events na mga ganito lalo na sa boxing, 'di ba? Nakalagay na diyan, may mga tarpaulin diyan. Kung online man nakalagay na yung mga logos ng mga nag-sponsor. Kung may mga nag-donate man yan, nakalagay yan. Hindi po pwedeng hindi kasi sponsors yan sila eh. So, for you to say na meron kang na-raise na 16 million or 20 million just for this event na very short notice. Saan ka nakita ng gano'n? Kaya parang ang feeling ko tuloy, talagang sponsors yan o upit ninyo yan sa pera ng taong bayan? Questions lang naman, no? Number 2, nung tinatanong na siya doon sa possible na rematch, parang ayaw niya. Bakit? Kasi sabi niya parang niloko daw siya, naloko siya ng isang beses, shame on busted down, naloko siya ng 2 beses, shame on himself. Hello? Sino nang loko sa'yo? Walang ibang nanloko sa'yo kundi yung sarili mo. Bakit? Ikaw ang nag-set ng date. Ikaw ang nag-set ng place na alam mo naman na hindi available yung tao. Pangatlo, yung belt ni ni Senator Manny Pacquiao. Hindi na pala senator yan. Yung belt ni Pacquiao. Pero nandyan yung belt ni Pacquiao, isa sa mga belts ni Pacquiao. Nasaan si Pacquiao? Wala man lang si Pacquiao? Hindi man lang yung tinawag si Pacquiao? Or message man ni Pacquiao or whatever. Hindi ko sinasabing peke yan o ano. Pero questionable lang sa akin na andyan daw yung belt ni Pacquiao, i-auction daw, parang ganun. Pero maalala ko, sinabi ni Torre nung siya ay naghamon. Kailan ba yun? 24, 23? Nung naghamon siya ng araw na yun, sabi niya, magbibigay na raw sila ng mga ayuda no, sa araw ngayong Sunday. Pero nasaan yung bigayan ng ayuda? Wala. Magre-raise pa pala kayo ng auction ng pondo. Ay, sinong niloko ninyo? Oh, next one is 350 daw na ticket sales. Nagtataka lang ako, ano, you have enough time na magbenta or magtawag ng mga tao na manonood ng yang event na ganyan. Tapos 350,000 pesos na kaagad yung ticket sales. Magkano ba yung ticketing dyan? Hindi ko nakita eh. Wala akong makita ni hindi man lang sinabi doon sa incoming event, hindi sinabi sa incoming event yung about sa ticket kung magkano ba kasi doon natin malalaman kung makakapunta ba ako, hindi, afford ko ba yung ticket o hindi. Yung parang ganun. Tapos bigla-bigla, meron kang ticket sales na 350,000. So, hindi naman sa kine-question ko yung 350,000. Kaya lang, on a very short notice, parang imposible no, na maka-akay ka or maka-invite ka ng mga taong manonood for that short notice. Knowing the fact na wala naman si Basti Duterte. Kumbaga, ang titingnan ko lang naman niya yung asong ulol dyan. Tapos, yung nakapagtataka dito is yung travel clearance ni Baste na approve naman nung DILG secretary na present naman sa event. 'Di ba may intel yan sila, may intel na alam ng DILG secretary kasi syempre kailangan ng approval. May pirma po yan ng DILG secretary. Alam naman natin eh. Magtropa yan sila Torre kasi group effort ngayon eh. Hindi ba? Group effort yung ginawa nila kay Tatay Digong. So alam na alam nila yan
Hindi naman sa inaano ko, pero parang duda tuloy ako na sinabihan or maybe nag-usap yung dalawa na, "Sige, hamunin mo. Gawin mong Sunday kaagad." Kasi eto yung travel history niya, ay travel clearance niya. Oh, July 20 ko in-approve, tapos yung trip niya July 25 hanggang 29. Sige, hamunin mo. Dapat sa Sunday na 'yan. 'Di ba? Very, very, it's very unlikely na alam ng DILG secretary yung travel clearance, which is 25 to 27, 25 to 29, tapos naghamon kaagad ng 27 yung mokong na asong ulol na ito. Tapos, 'di ba, 'pag ang laban na lalo na sa boxing match ano, dapat laging ano 'yan eh, two-way agreement sa terms and conditions. Hindi po pwede dito yung one-sided ka lang. Yung magse-set ka ng date, magse-set ka ng place, at tapos yung halimbawa porsyentuhan, kung ilan yung mapupunta dito, kung saan mapupunta itong charity, kung charity man ito. Dapat both sides mag-agree. Hindi yung sarili, "O sige, mag-charity event na tayo." Yung kausap mo, yung kalaban mo, wala man say, wala mang paano nangyari na yung laban, mangyayari sa araw na ito na wala naman yung kausap mo? Sinong kausap mo, hangin? 'Di ba? Gaya ng sinabi ko sila Mayweather at saka si Manny Pacquiao, ang tagal bago nangyari yung laban. Bakit? Kasi may demand yung isa, may demand yung isa. Hindi naman po pwede na, okay, hamunin mo si Mayweather. Tapos may demand si Mayweather, ayaw mo. I-set natin yung date. Oh, bahala na kung darating si Mayweather o hindi. Oh, sino mag-sponsor sa inyo? 'Di ba? Sasabihin mo makapag-raise ka ng 20 million na sponsor. Sinong mag-i-sponsor kung ang darating lang si Pacquiao? Kung alam naman nila na hindi darating si Mayweather. Sinong tinatanga? Ninyo. 'Di ba? Oh, saan ka nakakita? Alam mong wala yung kalaban. Pero tinutuloy mo pa rin yung event. Tinutuloy mo pa rin yung ano, yung pag-iensayo mo. O 'di ba? So, again, sinong kinakalaban mo? Hangin. Sinong kinakalaban mo? Multo. Oh, kinakalaban mo dito sarili mong ego, sarili mong pride. Oh, saan ka nakita kahit umuulan, masama na ang panahon, tinutuloy mo pa rin yung event. Hindi mo man lang isinaalang-alang ang kapakanan ng mga tao. Alam mong merong nangyayaring baha, sakuna. Oh, tinutuloy mo pa rin. Paano pag nagkasakit yung mga yan? Hindi nga ninyo matulungan yung binaha. Yung mga sa araw ng sakuna, hindi nga kayo makita-kita. 'Di ba? Saan ka nakakita sa gitna ng kalamidad? Hindi mo makita-kita itong mga yan. Yung mga kapulisan na yan. Yung mga nanganganib sa gitna ng sakuna, mga nanganganib ang buhay nila dahil sa baha. Wala kang makita ni isa or bilang man yung mga tulong, yung mga rescue ng mga kapulisan. Tapos dito hindi naman sa walang kwentang event na ito, dito sa event na ito, ganun pala kadali na mag-deploy ng mga kapulisan. Itong mga dineploy mo na kapulisan na ito, nasaan sila sa gitna ng sakuna? So, sino ngayon ang niloloko ninyo? 'Di ba? Unang-una, itong bata-batalyon ng mga kapulisan na ito, parang nakakalungkot tignan na biglang, ganun lang pala kadali na mag-deploy, nandyan sila kaagad. Pero yung sa gitna ng sakuna, sumisigaw ka, nasaan po sila? Wala. Unang-una, sa public officials, kasi wala na nga yung si Baste, parang kini-question nila, tumakas daw, naduwag daw. Sa public officials, kailangan natin ng at least a week or two
bago ano, a week or two na magpaalam sa DILG. Kung may approval ang DILG o wala, kailangan mo magpaalam bago makalabas ng bansa. Hindi po pwede na basta-basta ka lumalabas. So, alam na alam ng DILG Secretary John Vic Remulla kasi pirmado naman niya eh. Ayan no, ayan no. Ayan, ano nakikita nyo? John Victor Remulla. July 25, Singapore. 25 to 29, Singapore. Personal reason. Ayan. So, saan ka nakita na alam nila, I mean, nagpaalam na si Baste na lalabas, aprobado ito noong July 20, pero naghamon si Torre sometime in maybe 24 or 23 or 22. Naghamon siya. Naghamon siya in the middle I think 23 siya naghamon. I mean kumasa. I mean naghamon. Si Torre dito naghamon. Sabihin ko sa inyo kung bakit siya yung naghamon. Naghamon si Torre ng 23. Kaya 24 nag-flight si Baste papuntang Singapore or 25. 25 pala siya nag-flight. 24 naghamon si Baste ay si Torre. Saan ka nakakita na sa gitna ng travel clearance, yan, yung nakikita ninyo ngayon, yan, yung clearance na yan, naghamon ka. Alam namin na alam mo na ipinaalam sa'yo nitong si DILG Secretary John Vic Remulla. Pero tinuloy mo ang paghahamon. Bakit naghamon dito si Torre? Si Torre dito ang naghamon dahil siya yung nag-set ng date, ng place. Okay? Si Baste dito, ang sinabi niya ay rhetorical statement. Out of his frustration doon sa ginawa ni Torre kay Tatay Digong, sabi niya, sige lang. Sabi niya, sige lang, continue mo lang yan. 3 years pa lang, may 2 years man natitira. Parang gano'n ang dating. Pero, sabi niya, pero kung magsuntukan man tayo, talo kita. It's a rhetorical statement. It is not a literal challenging towards you. Ngayon, ikaw dahil ma-pride ka, okay? Kaya, hindi lang ma-pride eh. Bobo, tanga. Tama yung sinabi ni Baste sa'yo. Ang tanga. Namnamin mo yung pagkatanga mo. Kasi hindi ka hinamon ni Baste. It's a rhetorical statement. Ngayon ikaw, dahil sa katangahan mo, ang pagka-gets mo doon, pagka-intindi mo doon, is hinamon ka. So basically, ang naghamon dito is ikaw. Kasi ikaw ang nag-set ng date at ng time. Ganun yun. Ganun mo binubo yung taong bayan by itong mga bravado mo in front of the media. Hinakot mo. Siyempre, kayo yung may kakayahan effort ninyo, group effort. Kayo yung may means of, getting all this media, hyping with the media na ikaw yung hinamon, kaya ikaw ay kumasa. Which ang katotohanan, ikaw ang umamon. Okay? So, yun ang ang mahirap dito. Ngayon nung si Mayor Baste ng kumasa. Siya na yung kumasa. Okay? Kumasa siya, available ako ng Tuesday, Wednesday, or anytime from the time na makabalik ako ng Pilipinas. Ano yung sagot mo? Ay hindi, kasi niloko na ako once. Hindi ka niloko mo ang sarili mo. Ganun lang kasimple yon. Hindi yung nagpapalusot ka na lang dahil alam mo
ang puwedeng mangyari sa'yo. Alam mo kasi na hindi makakarating yung tao kaya naghamon ka ng gano'ng date. Ngayong available yung tao, ang sabi mo, "Ay hindi na, hindi na, hindi na." Ikaw naman ang totoong bumahag at naduwag.